Hello! Ay, nagamit yung kotse kasi ang ulan kagabi. Nalate nga ako ng 3 minutes ata. Hey! Premium gears, may pag-usapan tayo. Dali lang, lalabas muna tayo sa car park na to. It's an okay day din naman. Kaya lang kasi galing ako sa 3 days na na bakasyon. Di ba nagpunta nga tayo sa Tanay, Sierra Madre, overnight camping with the PG1 crew, Yamaha PG1. Ano sila? Pangalang group nila Yamaha PG1 Pinas sa Facebook. Kaya kung kayo may PG1, sali kayo dun saya. Nasa around 300 na sila 300. Wow, init, bali wala aircon. Init rock and roll lang init Pabayad nga pala tayo. Car is, how much is the car? 100. Mahal mahal ng car. Init talaga. Para tayo sa sauna. Ganda nung event nung PG1 na yun. Tinawag nilang the unruled outdoors, no? Ayun na ng the great outdoor, tinawag nila ng unruled outdoors. Di sumama ako, no? Usapan namin ni Utol. Kasi siya, exclusive siya. Nakalagay talaga sa poster, exclusive PG1 Pinas members only. Yung in-appoint pa nila kasi mga 300 na yung members nila. So talagang in-appoint pa yung 50 na yon, yung invitation na yon, kasi yun lang talagang kaya nilang i-handle at that time. Tatlong grupo na yun. Let's say tatlong grupo na yun ng 16 people, no? 16. Magiging tatlong grupo yun. Di sumama ako. Tapos sabi ko, pagka hindi pwede, kasi wala akong PG1 Pag hindi pwede, uwi na lang ako kasi 50 kilometers lang naman yung Tanay sa bahay. Kaya ng 1 oras pumayag na mag-tag along ako. Kinakain pa ako. Bait nung organizer, di ko lang ma-memorize yung name niya parang mahirap i-memorize. Parang Maynard nung organizer. Empleyado siya ng PG1 Y-Zone. Kaya pala nung minsan na bumibili ako kasi doon sa may Yamaha outlet sa Marikina, Concepcion, lagi ako nandun malapit sa amin.
Mga 1 kilometer away lang. So doon ako tumatambay pag may mga latest na Yamaha, binablog ko yun. Kaya lang sabi ko, ano ba talaga ang advantage ng pagkakaroon ng Yamaha? Nabanggit nung ahente ron yung community. Sabi niya, sinusuportahan daw nila yung community. Community? Sabi ko, anong community? Yung parang chat community sa Facebook, gano'n? Hindi, basta meron na buong dyan, malaking grupo sa Facebook, ganyan. Gagawa nila ng event, sasagutin nila. So hindi ko maintindihan masyado yung time na yun. Yung pala, aftermarket ito. So yung, kahit na nabili mo na yung yung motor mo, mag-enjoy ka pa rin kasi pagkakabit-kabitin nila yung mga taong may-ari ng ng PG1. Example PG1 lang. Kung Aerox, Aerox. Kung NMAX, NMAX. Ganon. Pagkakabit-kabitin nila kasi automatically, pag bumili ka na sa kanila, miyembro ka na. Automatically. Tapos itong mga events na to, ginagastosan nila. Talagang ginagastosan ng malaking halaga. Gaya nga sa mga video natin kahapon, may ambulansya, may tindahan, may coffee, may generator, may mobile kitchen, tapos may papremyo, may challenges, may papremyo, lalaki ng premyo, di ba? Yung 3-2-1, third prize is 9,000, second prize is 16,000, first prize is 21,000. Talaga nagpapauga sila doon. Yung pala ibig sabihin nun, ngayon ko lang nalaman, yung sinasabi nilang community. Iko-connecta ka sa community at magiging parte ka. Magiging parte ka ng community. Yung pala yung sinasabi niya. Kaya pag bumili pala kayo ng Yamaha, ganun. Hindi ko lang alam kung sa Suzuki o sa Honda o sa Kawasaki may ganun. Kasi bumili rin naman ako sa Honda, hindi naman ako sinali sa ganyan. Bumili rin naman ako sa Kawasaki, hindi rin ako sinali sa ganyan. Kasi parang pinipili rin eh. Alam ka naman gumawa ka ng grupo ng XRM, ano kaya itsura nun? Di ba? Parang all walks of life yun tong XRM, mga ordinary people na nagtatrabaho. Tong XRM kasi utility motorcycle din yun. Hindi masyado sa style, kasi may XRM ako dati. Diba? Tsaka ito, yung mapipili mo, para alam niyo yung Vespa culture. Vespa, diba? Vespa is a scooter, meron siyang heritage dahil nagawa yun nung after World War II, diba? Naging utility bike yun dahil sira-sira yung mga kalye. Gawa sila ng Vespa, Ducati, ganyan, yung mga Royal Alloy. Kaya sumikat siya mga yan eh, dahil after the war. Ganon din naman ang Honda, Suzuki, Yamaha, after the war, iba-iba yung mga kalye, kailangan nila ng all-around na motor. Kaya nagkaganyan din yung kwento nun. Pero sa Vespa, talagang ninanamnam nila yung yung heritage nila. Kaya tignan mo, hindi masyadong nagbago yung design ng Vespa. Ayaw nilang baguhin. Hindi kagaya ng mga evolution ng mga NMAX. Tignan mo, nagiging parang high-tech na, di ba? Nagiging parang robotics na itsura. Nag-a-adapt with the times, di ba? Hindi kagaya ng mga Vespa, ganun lang sila ng ganun. Proud na proud sila sa itsura ng features ng mga Vespa nilang nauna. Ganun pa rin hanggang ngayon. So yun yung nakita ko nung nag-camp out kami doon. Tapos may kwento pa ako sa inyo tungkol dun sa camp, no? So yung Palaya Natural Farm na pinuntahan namin sa 717 Santa Ines, Tanay, Barangay Kayabu. Yan, Barangay Kayabu, Tanay. So ano yun mga around, sabihin na natin mga 10 kilometers papasok ng gubat, 10 kilometers. Mula sa main highway, yung 10 kilometers papasok ka. Maganda ang view. Parang, alam mo yun, parang nasa Twilight Zone. Pagkaliwang kaliwa mo dun sa may, dun sa may papuntang Tanay na yun. Gubat na kagad, gubat. Tapos, iba na talaga, ibang feeling, iba ng hangin. Nasa loob ka na talaga ng gubat. Tapos, talagang loob na loob. Kasi ang paligid mo, puro bundok.
all around bundok. Mga sabi nila doon na 2,000 feet na bundok or more. Alam niyo kung bakit? Gagawin dam sana yun, palulubugin yun eh. May natural na siyang terrain, palubog. Kaya pagpasok niyo doon sa may Tanay, pababa, mga 10 kilometer pababa. Pwede rin mag-hiking doon tsaka mag-jogging. Pero may roads, may roads. Yung roads doon graded. Siguro doon sa 10 kilometer na yun, 2.5 kilometer lang ang simentado. So yun ang kwento nung nangyari dito. Dahil nga iba yung motor ko, ang dala kong motor Kawasaki LS135. Kawasaki LS135. Sinetap ko talaga yung motor na yun para sa Tanay, para sa Sierra Madre. Kaya naka-tractor tire, mataas, gano'n. Sinetap yun para dun eh. Kaya dinala ko. Ang magic word doon, alam mo kung anong magic word doon sa motor na yun? Patapon. Hindi naman siya inaapi ko yung motor. Maganda yung kondisyon ng motor. Kaya lang, hindi ko na siya pinanginayakan kasi mabaturon, maputek, tinatawid ng ilog doon. May tawid ilog doon, 7 river crossing. Pagdating doon sa dulo, may waterfalls. Ginawa ko yun para ipantawid sa ilog na yun. Kasi nagkaroon ng insidente doon. Maraming alam niyo yung pagkabago yung motor. Pagbago yung motor na parang ina-attach sila sa dual sport or live your life or life is an adventure. Mga ganun, mga taglines nila, mga pautot na ganun. Sigurado yan, dadalhin nila sa Tanay. Pagtatawirin nila ng ilog. Yung ilog na yun, depende yun sa panahon. Pag umambon lang ng konti, tataas yun. Diba? Marami na nagsubok doon. Mga big brands, mga big bikes. Yung mga lumalabas na big bike dyan, tinatawid nila doon, di makatawid. Nagtutumbahan. Siguro dahil sa sheer weight ng big bike, nagtutumbahan. Dapat dyan talaga sa mga tubig-tubig na yan, dapat dyan, yung walang electronics, at saka dapat dyan, yung carb. Dapat carb. Ganun dapat ang ginagawa nila dyan. Dami nagtumbahan noon nung time na yun na ginawa nila yun. Tapos buti na lang sa loob ng gubat may mga nag-change oil na, kasi siyempre alam nila nangyayari lagi yun. May mga nag-change oil na ron, pwede yun magpa-change oil doon. Pero hassle talaga, hassle, kasi nabuti ka na siyam-siyam. Madami ron mga matitinding bike, pinalinis nila ng gusto yun, pina-overall nila dahil nagtumbahan doon. Kaya pagtatawid ka ng ilog o pumunta sa harap ng Tanay, kailangan talaga yung bike mo pangarabas. Yung mga nagpupunta ron nang hindi alam yun, napapahamak. Sinasabi nila pahamak sa nag-invite. Dapat pag may mag-invite kayo ron, sabihin nyo na kagad kung ano mangyayari. Pahamak daw. Dahil talagang sayang yung sasakyan kung kung bago siya. Ito na natin, di ba, Palaya Natural Farm. Kaibigan na namin yan, sina Mr. Iggy Colesio at saka yung anak niya si Amiel. Si Amiel na mamahala doon, Colesio. Si Amiel, kaya yan naging member ng PG1. Dinala ko dyan yung kapatid ko, yung bagong-bago yung PG1 niya. Dinala ko dyan sa Palaya Natural Farm. Nagustuhan niya, akala ko nagbibiro kasi naka-anong time na yon si Amiel naka ADV 160, Honda ADV 160, which is supposed to be pang rin, di ba? Pang adventure din. Dahil nakita niyo naman yung commercial ng Honda ADV 160. Pang off-road din, malilit ang gulong, gano'n. Nung nakita niya yung PG1, seriously, nagustuhan niya. Nagdalan sila ng kapatid ko, ganyan. Nagkasundo sila. Kala ko ganun lang yun. Sabi niya, bebenta ko yung Honda ko, tapos bibili ako niyan. Ginawa nga niya kasi meron ding business move siya roon. Sabi niya, kung ayaw ng ADB rito na mag-camp out, yung PG1 ang iimbitahan ko dahil talaga namang serious na siya na off-road auto camping bike. Nagtagumpay nga siya, yan, nadala niya dyan.
Dahil doon, no? Dahil doon. Kaya alam ko, kilala ko sila dyan. Kahit, kasi iniisip ko, baka kung ibang lugar, no? Sasama ako sa PG1, tapos hindi nila ako in-accept. Bawa, sinabi, hindi, exclusive lang. Eh di syempre, kalalabasan niya, magbabayad pa ako. Magbabayad pa ako sa entrance ko, dun sa magbablog na ako, magbabayad pa ako. Kapiyaran ko pa yung kinain ko, gano'n. So, okay lang naman. Tapos sabi ko, pagka hindi talaga pwede, uuwi na rin lang ako dahil malapit lang naman. Eh, ito na nga. Eh di syempre, may sariling media yung Y-Zone. May sarili sila eh. May mga drone pilots, may mga nag-edit on site, may cameraman, no? Long lens photography, meron silang mga ganon. So parang ako lang yung talagang nakatoka nun sa blow by blow na vlogging. Wala ko nakitang ibang vlogging lingang target kundi ako. Siyempre gamit ko yung iPhone. Maganda rin naman picture ng iPhone, di ba? Panoorin nyo sa Pinoy Adventure Rider Facebook. Tignan nyo yung mga reels na nagawa ron, tsaka yung mga camera angles. May ginawa ko doon, galing sa tubig kunwari yung iPhone, galing sa tubig, tapos titingala, andyan na yung PG1, parating na, paalis na. O kaya nagtago kunwari sa mga damuhan, tapos biglang umangat yung iPhone, nakunan yung mga PG1. So ganun yung style na ginawa ko. Maganda naman ang kinalabasan. Parang nagustuhan ko yun eh, kasi may napanood ako sa documentary. At tutuwa ako pagka pinapakita yung mga dahon-dahon, mga insekto. Parang naimamatch mo na kagad na sa nature. Parang nandun ka talaga. Hindi yung nagkukunwari ka lang na nature ang dating. Yan talaga nature kasi galing ka sa putik, tapos biglang iangat mo yung camera. No? So yun, ito nga pala yung media, di alam ko naman eh, sabi ko naman sa kapatid ko, dapat hindi ako kasali sa inyo dahil hindi nga ako parehas ng motor, no? Eh di sabi ng motor ko, dito sa likod tayo, sa pinakalikod. Eh meron palang spearhead na pick up, may mga camera people. Eh di syempre ang taas ng angle, pag pataas ka may kita lahat ng motor. Sabi, doon ka muna sa pinakamalayo, sabi sa akin sa huling-huli para hindi ka makita. Eh di sabi ko, sige, mauna na lang ako, unahan ko na lang kayong lahat yun. So merong angle na gano'n na hindi ako dapat makita. Alam ko naman yun, automatic naman talaga yun. Kasi yung dalawang LS may tangke eh. Wala namang tangke wala namang upfront na tangke yung PG1. Kaya obvious na obvious. Tsaka karamihan ng PG1 puro earth tones, puro brown. Eh sa akin red, parang Pantra. LS135, pag tinignan nyo parang Pantra yun. So yun ang nangyari, no? Ganun din sa campsite. Andun pa rin yung mga media ng Y-Zone, no? So sa campsite, sabi ko hindi ako pwede dyan, hindi ako pwede sa campsite nyo. Kahit pinagpipilitan ni Utol, tagong mo dun yung Utol sa likod. Gusto makijoin daw ako sa campsite nila. Sabi ko, ayoko. Eh dahil kilala ko nga si Amiel Colesio, yung may-ari ng Palaya Natural Farm. Sabi ko, brother, doon na lang ako sa sulok. Ayun, namili ako ng sarili kong campsite. Malayong malayo rin sa mga PG1. Mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako doon sa campsite, no? Pero siyempre, yung Palaya Natural Farm, may bakod siya. Hindi naman siya open. Tsaka wala naman siguro loko-loko doon. Magkakakilala mga tao doon. Pero kung may magnanakaw doon, ako, sandali lang. Ang bilis magnakaw ng mga yan kasi malingat ka lang eh. May sumigaw nga na nawawala yung tuwalya niya eh. Sabi ko, naku, ito na. Nawawala daw yung tuwalya, sinampay lang daw dun sa may puno. Kasi ang tagal kong iniwan yung motor ko eh. Nandun yung mga tank bag, nandun yung mga bag ko eh. Wala naman nagnakaw, pero kung gusto lang nakawin kasi wala ang tao ron, ako lang. Angat lang sila dun sa creek. Makukuha na nila yung gamit ko. Wala naman. Kasi minsan mas mandurugas pa yung mga tiga-syudad kaysa tiga-bundok, no? Totoo lang, no? Mas magnanakaw yung mga tiga-syudad, eh. Tiga-bundok, eh, meron silang respeto sa isa't isa dahil maliit lang yung community, di ba? Yun lang pananaw ko, pero palagi ko totoo yun.
mas aasikasuhin ka pa, no, ng mga taong bundok kaysa yung mga tiga-syudad. So yun ang nangyari. Kaya lang, umiwalay ako, no, umiwalay ako. Yung tent ko, ito walang biro yung tent ko 20 years na. 20-year-old yung tent. Pero yung tent na yun, ano yung Philippine made? Philippine made yung tent. Sabi ng kapatid ko, baka hindi raw Philippine made, baka sa Singapore pa raw galing yan. Nakita ko presyo nun. Sa SM binili, may presyo, may tag yun nung una ko nakita. Ano yun? 1299. Yun ang presyo ng single, single lang, 1299. Pero yun, ano yun, yung old school, yung ina-assemble mo na sarili mo. May mga may mga rods. Di ba nakakainis yun? Yung rods ganito, tapos pag dudugtong-dugtongin mo yung rods, di ba? Tapos nagkakalas-kalas din kasi yung rods nagdidikit-dikit lang siya dahil sa goma. May goma yung rod sa loob. So ganun yung nangyari doon. 20 years na yun. Eh syempre, yung yung lining yung sa baba, sa flooring ng tent, sako. Maniwala kami, hindi ako maniwala umabot ng 20 years yung sako. Sako ang niya, ang flooring. Pero ano yun sako na may waterproofing paint. Ang galing nun, sako na may waterproofing paint. Kasi alam nyo kung bakit? Minsan binabagyo kami dati sa tabi ng beach. Rushing water rushing water, as in rushing water. Yung galing sa bundok, dadaan sa ilalim ng tent namin. Yung tent ko na yun, hindi pinapasok ng tubig yun, bilib na bilib ako nun. Kahit rushing water na yung dumadaan Isipin mo naman, 20 years, no? So ngayon, katapusan na niya. Ito na yung last niya. Yung tent na yun, last na. Dalawa yun actually, nauna na last year yung isa Nagkadurog-durog na talaga. Mahirap na patsin. Ngayon, pagbukas ko ng tent ko, in-assemble ko. Pagbukas ko, hiwa yung ilalim. As in, parang samurai sword. Pag para siyang samurai sword. Ang laki ng wakwak. Eh di syempre kailangan kong ng place to stay, matulog, no? Eh sabi ng iba nag-offer, dito ka na lang kuya, tabi ka sa amin, ganyan-ganyan. Eh mahirap na, mamaya naghihilig. O kaya malakas ang utot. O kaya smelly feet, patay tayo dyan. Dahil ka wag na, baka makaranas pa tayo ng the longest night in your life. Nakaranas sa mga gano'n, yung the longest night in your life. Yung para bang alam mo yung madaling araw 4 hours lang pero walang katapusan. Nangyari sa amin yun sa Baguio. Nagpunta kami ng Baguio na wala kami dalang tent. Pumunta kami sa SM Baguio, wala nang tindang tent, naubos na. Holy Week yun Holy Week yung time na yun, wala kami na mula nun sinumpa namin na hindi na kami lalakad na walang tent. Kasi sa sobrang lamig sa Baguio noon. Nagsabit kami ng face towel dun sa sa parang wire dun sa Burnham Park. Paggising namin, isang slab siya ng yelo. So, sobrang lamig. Pero yung mga tao doon nagtitinda ng kape, daling araw. Sando lang. Mga sanay na. So ito na, balik tayo sa tent. Yung tent, wakwak tanghali, mga siesta, mga alauna. Tulog muna kami kasi kailangan ko rin bumalik sa tent kasi charge ko yung battery. Yung battery ng iPhone charge ko sa motor. May USB yun Doon ko charge. Eh syempre yung matagal din, hindi naman naka-on yung motor Matagal din siya mag-charge. So 30 minutes na higa ako. Pinasok ko ng mga langgam, ang dami. Yung sa butas ng tent, pinasok ako. Sobrang daming langgam. Buti na lang black ants. Kala ko guni-guni. Kala ko pag guni-guni, pinupok ko na gano'n.
Ano ba to? Parang sa isip mo, hindi sila papasok doon, di ba? Pero pumasok na nga sila. Eh pag hindi ka maingat doon, natutulog ka, papasok yun sa tenga mo, sa ilong. Buti na lang nga, black ants. Ngayon, sa gabi naman, may mga may mga kumakantang palakang palakang pato. Buti sana yung palakang hindi ito palakang toad. Ang tawag dito toad, yung parang kunwari prinsipe daw pag hinalikan mo. Mga toad. Di tumutunog. Mga gano'n. Hindi naman siguro papasok yun, pero hindi natin alam. Hindi naman ako takot doon. Takot ako sa ahas. Alam niyo kung bakit? Kasi kinakain ng ahas yung palaka. Eh pag yung palaka nasa paligid ko, pagkain yun. Diba? When there's food, the snake will come. Hindi naman nanakawin ng snake yung chocolate ko. Hindi naman yung gusto yun. Gusto niya yung palaka. So, binabantayan ko yung butas. Baka pumasok yung snake doon. Sa butas na yun. Eh di syempre, kahit na lang pinipilit mo sabihin sa sarili mo, hindi naman siguro papasok yung snake dyan. Alam naman yung may tao dito. Paano kaya kung kakainin pala niya ako, no? Sawa pala, sawa. Kaya tabi namin yung creek. Diba yung mga sawa mahilig sa mga creek, bodies of water. Siyempre marami rin pagkain doon, palaka, isda, suso, diba? Kainin ng mga snake yan. Pinipilit ko sabihin sa sarili ko, hindi yan papasok dito. May laki ng butas, wak-wak eh. Parang may damo na sa loob ng tent eh. Eh matindi nito yung paranoia, no? Madikitan ka lang ng damo, kala mo yung ahas na yun. May dumikit na damo dito, oh. Takbo ko sa labas. Eh walang ilaw, wala kang kuryente ron eh. Kinapaka-paka pa yung flashlight ko. Tapos lalabas ka, umaambon. Sabi nila pag meron daw mga bituin, wala daw ulan. Hindi totoo yun. Ito may mga bituin, umuulan. Tsaka totoo talaga pagka ganyan mga biyahe, no? Biyahe. Tapos wala kayong budget pang hotel. Ang tawag namin dyan, baho ride. Baho ride talaga. Bihirang-bihira ka lang magpalit ng damit, bihirang-bihira maligo, mag-toothbrush, baho ride. Ganyan ang tawag namin dyan. Hindi na yan pwedeng pagandahin pa. Hindi ito glamping, no? Ito ay tunay na camping. Pero syempre kailangan after siguro 2 days, maximum 3 days, kailangan na may maliliguan na. Hindi na pwede. Masyado na malagkit yun. Masyado na malagkit. Kaya ganun talaga tunay na na kaya lang talaga mas maganda talaga yun kung siguro maski every 2 days lang mag-hotel naman, no, para makapag-reset, makatulog na maayos, makapaglaba, diba, makaligo. Yun eh, dapat parang may reset naman. Kung ganun ang style nyo, mas magiging matagumpay kayo kung halimbawa iikot kayo ng buong Pilipinas. Mas maganda yung ganun, hindi yung parang pinaparusahan mo lang yung sarili mo. Kasi sigurado yan maraming masakit na mangyayari sa'yo dyan. Una-una yung sore, tinatawag na seat sore. Sakit sa puwet nun. Yung ang tagal mo nakaupo sa motor, sakit na. Tapos yung vibration ng motor, sobrang tagal mo sa motor, nagnanamp na yung mga yan. Nagnanamp. At nangyari nga sa akin yun, nagnamp ako na ganyan. Tapos mayroon ako na para may nadaanan ako. Siyempre pagod ka na rin, no? May nabangga akong kahoy. Ala, ang laki ng damage ng kahoy sa tuhod ko. Pero hindi ko naramdaman. Wakwak yung tuhod ko, hindi ko naramdaman. Bukol, maitim. Hindi
hindi ko naramdaman dahil sobrang numb na nga. So yun yung nangyari doon. Kaya lang yung Sunday, nung pagkatapos nung Saturday whole day na nag-event no, nung Sunday kailangan ko bumaba agad. Kaya 4 AM gising na ako, bababa na ako. Kailangan ko na mauna dahil may art show sa Centro Leona Galleria Museo dito lang sa Marikina Heights. Kasali ako doon sa show na yun. Ang pangalan ni Sabsaban Exhibit. It's a Christmas show. Sabsaban Exhibit. Napasali ko, kaya bumaba ako agad. Alam nyo, yung 60 kilometers na yun, galing doon sa Sierra Madre. Yung 60 kilometers na yun isang oras lang na makabalik ako. 1 hour lang. Sa bahay na uli ako. So ganun lang yun. Pero hindi hataw yun ha. Average lang yan, mga 60. Ganun lang ang takbo nun. Kaya lang dahil masyado nga maaga umalis, maluwag pa. Na-video ko nga yun daming rider kaya lang nakaharang yung tank bag ko dapat pala hindi ko nadadalhin yung tank bag sa harap. Wala akong ma-video pagka pag nandun yung tank bag wala akong ma-video. Kaya di naman ako nangihinaya, marami tayo sobrang video. Tignan nyo yung mga video kahapon. Dami nun, gaganda. Makita nyo talaga yung essence ng PG1 tsaka yung art. Alam nyo, masarap sa art. Nakikita ko yung mga dati kong kaibigan 2 years, 3 years from now, yung mga nag-inspire sa akin mag-art, which is good kasi pagka tingnan mo naman sa internet talagang kikita ka din naman sa art. Depende sa marketing mo. Sa online naman ang market ko. Saka binablog ko naman yung mga art ko, di ba? So malawak ang reach niya. Pwedeng worldwide yung reach ng art. Tapos just like the good old days nung campaign, sama-sama kami niyan campaign 2022. Ngayon campaign na naman 2028. Just like the good old days kasi syempre may mga tampuhan sa grupo within the art community. Yung art community namin may mga tampuhan kasi alam mo naman mga artist, mga moody tsaka mga strong headed alam mo mga artist kala nila lahat sila magiging Picasso yun lang, including me mayroon din akong ganung nangangarap na hey I'm the best lahat na lang the best. Wala namang bumibili ng art ng ganong kamahal. Hindi naman lagi yun. Saka sa dami na rin. Saturated na rin. So yun, meron silang hindi pagkakaunawaan dun sa community na closest sa akin regarding art. Alam niyo kung saan nagkaanuhan yan? Sa pera, sa projects, ganyan. Sulutan sa projects. Gusto ko lang sabihin sa mga artist na hindi porke ikaw may kakilala dun sa tao sa'yo na lagi magpapagawa yun. Hindi ganoon ang mga tao. Ang tao may variation niya, naghahanap yan ng iba naman. Hindi dahil mura, kundi bawat artist may kanya-kanyang style. Dapat isipin nyo, huwag kayo magtampo pagka tinawag naman ng kliyente nyo yung ibang tao. Huwag kayong basta magtatampo dahil variation yan Kung sasabihin nyo kayo lang ng kayo, baka nasa ibang planeta na kayo lang ang artist. Tapos magagalit kayo sa mga ibang artist na, bakit may ginagawa ka sa kanya? Kliyente ko yan Diba? Yung mga ganun kliyente ko yan ba't sinunod mo ako? Kaya may ganung mentality. Ngayon kung talagang magaling ka talaga, makukuha mo talaga lahat. Pero hindi lang basta, alam mo, ang mga pangontrata, hindi lang yan basta sa art hindi lang basta sa talent yan. Kailangan gusto ka rin ng may-ari, yung ugali mo, yung gelling mo,
paano ka mag-work? Are you sticking with the budget? Are you sticking with the time? Kung ano ba yung pinangako mo, sinusunod mo? Lahat yun. Hindi yung porque sabihin mong I am the best, kaya hindi yan lalayo sa akin. Diba? May mga thinking na gano'n eh. Kaya, ewan ko mga artist, diba? Ibang datingan ng mga ibang artist. Diba? Eh ako isipin ko dapat artist ka, may pagka-businessman ka rin, hindi yung ang galing-galing mo sa paningin mo pero hindi mo naman mabili gusto mo. Diba? Kailangan makikita mo yun. Kung magaling ka, talagang makakuha ng maraming project, makikita na sa'yo na hindi laging may event ka, naka-public transport ka, diba? Hindi mo man lang maihatid yung art mo ron sa venue. Diba? Doon mo malalaman yun. So huwag ka na dapat magpaliwanag kasi ilang taon na nakalipas, diba? Kung talagang magaling ka nga o magaling ka magbenta, isa na nakikita na yung resulta. Ganun lang tinitignan yun. Hindi na kailangan sabihin kung sinong magaling o ano. Kasi kailangan kumita ka sa pera mo eh. Hindi naman tayo kagaya nila, sino ba yun? Si Van Gogh. Ang dami kaya mga artist na never na nakabenta. Pero sikat na sikat. Okay, yun lang. Dito tayo sa bahay. Homebound. Ayun yung nanay ko. Antayin ko na lang siya na magbukas. Let's hear some funky music muna.